Maghihiganti siya. Kaya lang, hindi agad-agad. Alam mo kung bakit? Kung ang Diyos makapangyarihan sa lahat, bakit hindi na lang niya tanggalin ang kasamaan? Maghintay ka lang, aalisin niya lahat ng kasamaan. Hindi natin dapat pangunahan ng Diyos, kapatid. Pero talagang tatanggalin niya lahat ng kasamaan. 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Maliwanag, ano? Lilipulin na lahat ng Diyos yan. Kaya lang, hindi ngayon. Pagdating pa ng wakas, merong appointed time. At walang masasayang na kahit ano. Walang maaagrabyadong kahit ano kasi maghuhukom ang Diyos. Lahat ng api, paparusahan. Lahat ng inapi ay bibigyan ng kaligtasan o konsolasyon. Kasi yun ang hustisya ng Diyos. Basahin natin ang Tesalonica. Ganito ang sabi ng apostol na si Pablo. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Maghihiganti siya. Ipaghihiganti niya ang lahat ng mga inhustisya na ginawa ng mga tao laban sa kanyang kapwa. Kaya lang, hindi agad-agad. Alam mo kung bakit? Basahin natin ang 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya pala hindi agad siya nagpaparusa. Gusto niya makapagsisi ka. Binibigyan niya tayong lahat ng sapat na pagkakataon na magsisi. Ayaw niya na pagka nagkasala ka, patay ka agad. Pagka nagkasala ka, nakagawa ka mali, patay kang bata ka. Wala nang maliligtas. Wala nang pwedeng maging dapat. 133 ng awit. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? Sino pa makakatayo? Buwal tayo lahat. Ibig sabihin, ang Diyos nagpapatawad. Kung tatandaan niya ng tatandaan ang kasamaan, walang makakatayong tao kasi lahat tayo nagkakasala. Ba't hindi ka agad pinatay ng Diyos nung magkasala ka? Nakagawa ka halimbawa ng mali sa magulang mo. O halimbawa, nakagawa ka ng mali, ba't hindi ka agad pinatay? Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. Kaya lang, may mga tao, imbis na magsisi, lalong gumagawa ng masama. 8:11 ng Ecclesiastes. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Ngayon, kasi hindi agad sinasagawa ang hatol laban sa masamang gawa. Ang mga tao naman sinasamantalang gumawa ng masama. Dapat sana maintindihan ng tao na kaya agad hindi nagpaparusa ang Diyos, para bigyan ka ng pagkakataong magsisi, magbalik loob, ma-realize mo yung mali mo, ma-realize mo kasalanan mo. Pero
Imbis ma-realize ng tao na kaya hindi siya agad pinatay ng Diyos o nilipol ng Diyos o inalis ng Diyos. Kaya siya hindi agad nilipol ay para magsisi, maligtas ka dahil mahal ka ng Diyos. Ang ginawa ng tao, sinamantala, lalo pang gumawa ng masama. Yun ang diferensya. Tayo ang mali, hindi ang Diyos, kapatid. Aalisin niya lahat yan pagkatapos niyang mabigyan lahat ng sapat na pagkakataon. Lilipulin ng Diyos ang lahat ng kasamaan. 13:11 ni Isaias. Basahin natin. At aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Sabi ng Diyos yan, di magkakabulayan, kapatid.